Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral dito po sa chapter 17 ng First Kings. At malapit na po tayong matapos dito sa unang hari. Unang hari. Chapter 17. So, meron pong tayong ulit makikilala na isang prophet, 'di ba, ng Lord. At sa katauhan po ito ni Elijah o ni Elias. At nakakatuwa po sapagkat itong si Elijah ay malaki po yung kanya pong gagampanan na ministry sa buhay po ng mga Israelita, na yung kanyang ginawa, yung kanyang buhay ay kinumend din ng Panginoong Jesus sa New Testament, at nababanggit din ito ng iba pang mga writers ng New Testament. At napaka ganda po ng ministry nitong si Elijah, 'di ba? Wala tayong records ng kanyang pagkatawag, no? Basta ipinakilala na lang siya sa atin isa po siyang prophet, 'di ba, ng Lord, sinend ng Lord. At hindi katulad ng ibang mga prophets na mapapag-aralan po natin ang kanila pong mga buhay. Itong si Elijah, hindi siya nakapagsulat ng kanyang libro, yung alam mo yun, yung katulad ng ibang mga tinawag ng Lord, 'di ba, sa Bible po na ito. May mga books po sila, may mga libro po sila, may mga sinulat po sila. Itong si Elijah ay wala, pero siksik naman yung mga mapapag-aralan natin sa kanya pong buhay. So sabi dito sa verse 1 ng chapter 17, si Elias ay isang propetang taga Tishbe sa Gilead. Taga Tishbe sa Gilead. So yun po yung pagpapakilala po sa atin ng prophet po na ito. Pinakilala po sa atin ng Lord through the scripture, na ang tao po na ito, si Elias o si Elijah, ay lingkod ng Lord at siya po ay taga Gilead, para binanggit din sa atin kung saang particular na place sa Gilead, at ayun po yung lugar ng Tishbe, Sabi dito, sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. So, tignan natin, alam natin na yung mga prophets, 'di ba? They are sent by God with the message, na ang message na ito ay hindi lang siya basta yung magko-convict sila or magbibigay po sila ng warning, pero patuloy po natin na sinasabi, 'di ba, na ang purpose ng sending ay upang ibalik sila doon sa right track nila, yung mga recipient ng message na pagdadalhan, 'di ba, ng message po ng Lord, ay upang maibalik po sila doon po sa right track na dapat po nilang lakaran, papunta sa obedience nila sa Panginoon. At ang assignment po nitong si Elijah or si Elias ay itong hari, 'di ba, na si Ahab, na sa previous na pinag-aralan po natin last Wednesday, ay masahol pa, binanggit sa atin na grabe po yung tao po na ito dito sa pinaka last part ng chapter 16. Ipinakilala sa atin itong si Ahab na anak siya ni Omri, at
siya po ay sa Samaria nanirahan. Naghari siya ng 22 taon, matagal din yon. At sabi dito, higit sa lahat ng nauna sa kanya, ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. At nadagdagan pa, di ba, yung kanyang kasamaan, sapagkat ang kanyang napangasawa or pinakasalan ay itong si Jezebel, sabi dito, na taga Sidon or modern Lebanon. So tatandaan po natin yan, no, na itong si Jezebel ay mula po sa lugar ng Sidon or Lebanon. Ano ba yung mga kasalanan nitong si Ahab? Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawa niyang rebulto ni Asherah. So madami siyang ginawa, at ang mga bagay po na ito, 'di ba, ay hindi po ikinalulugod ng Panginoon. Marami po siyang mga command sa kanila from the previous na mga messenger, 'di ba, ng Panginoon. Tinuruan po sila sa patungkol sa commands po ng Lord, especially sa book ng Deuteronomy, na ang pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At sabi dito na ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. So higit, sabi dito, yung mga ginawa niyang kasamaan kaysa sa doon sa mga naunang hari na nauna po sa kanya. At kung ganito po kasama yung hari, tapos madadagdagan pa ng isang asawa, 'di ba, na wala ring pagmamahal sa Panginoon. Ano kaya yung kanyang magiging response dito sa isang messenger ng Lord na ipapadala, 'di ba, sa kanya, ipapadala ng Lord sa kanya. At tignan natin yung message nitong si Elias, na ang sabi dito, saksi si Yahweh. Grabe lang yung boldness na meron yung prophet po na ito na si Elijah. At kahit naman sa New Testament, 'di ba, tinuro po sa atin nung tayo po ay nag-aral doon na yung spirit nitong si Elijah ay talagang yung boldness niya ay tumatayo siya sa Panginoon. Saksi si Yahweh, sabi niya, ang buhay na Diyos ng Israel. So sa statement na ito ni Elijah, makikita po natin, mas familiar kasi ako sa Elijah kaysa doon sa Elias, kay Elijah, na binabanggit po niya dito kay Ahab na si Yahweh, sabi dito, ang buhay na Diyos ng Israel. So yung pagpunta po nitong si Elijah dito po kay Ahab, ang meron siya ay yung buhay na Diyos. Ang meron siya ay yung Diyos ng Israel. Sino ba yung hari sa kapanahunan na ito? 'Di ba si Ahab yung hari ng Israel. Israel ito ay yung binabanggit dito, yung 10 tribes ng Israel, So kung titignan po natin, mga kapatid, na kahit lumayo po kahit nag-iba po ng grupo itong mga 10 tribes na ito, 'di ba? Ang pinili po nila na city po nila is Samaria. Hindi po iniwaglit ng Diyos sa kanya pong paningin ang Israel. Kahit nakita natin na sa mga nauna pong mga hari, 'di ba, ng Israel, yung 10 tribes, ay grabe po yung kanila pong mga kasamaan. Pero yung pagpapadala po ng Lord ng isang prophet na katulad po nitong si Elijah, it is a sign, 'di ba, of his mercy, of his love sa kanila, sapagkat ang nais po niya ay itama, ulitin natin 'yon, itama ang kanila pong pagsamba sa totoong Diyos. At binabanggit po nitong si Elijah na ang Diyos ng Israel, meron po siyang pangalan, si Yahweh. Hindi katulad ng ginawa po nitong si Ahab, na si Baal, 'di ba, yung kanya pong sabi dito, 'di ba, na ipinagpatayo niya, 'di ba, pati itong si Asherah, hindi yon yung mga
hindi yun yung mga Diyos ng Israel. Sinasabi nitong si Elijah dito kay Ahab na merong Diyos ang Israel, hindi yung si Baal at hindi yung si Asherah. Hindi yung mga Diyos-Diyosan, hindi yung dinudiyos ng kanyang pinakasalan, di ba, na si Jezebel, kundi ang pangalan po ng Diyos ng Israel ay si Yahweh. Hindi lang siya Diyos ng Judah, no? Hindi lang siya Diyos ng other na kingdom, no? Kundi kahit doon po sa 10 tribes na sa Israel ay siya rin po yung Diyos. At ang pangalan po niya ay si Yahweh. At itong si Yahweh na ito ay isa siyang buhay na Diyos. Itong si Baal ay hindi naman siya buhay na Diyos. Itong si Asherah ay hindi naman siya buhay, di ba, na Diyos. No? So, napakatindi po ng mga salita nitong si Elijah, no? At sino si Yahweh na buhay na Diyos ng Israel? Sabi niya, siya yung kanyang pinaglilingkuran. Siya yung kanyang pinaglilingkuran. So, makikita natin dito, di ba, yung commitment nitong si Elijah sa Diyos na ito, no, na kanya pong pinaglilingkuran. Napakapalad din po natin sapagkat itong Diyos ni Elijah ay siya rin po yung ating kinikilala, di ba, na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano yung message niya? Hindi uulan. Sabi niya, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. So yung pagpunta po ni Elijah po doon ay magbigay po siya ng message dito kay Ahab ng hindi pag-ulan, 'di ba? Sa period ng 3 years. Nabanggit sa atin 'yan sa New Testament, no? Maging ang Lord ay binanggit din po niya 'yan sa kanyang ministry or sa kanyang pagtuturo, no? Makita po natin, 'di ba, na itong si Baal kasi, 'di ba? At itong mga dinudiyos po nila, no, itong rebulto po ni Asherah, sabing ganun, no. Itong si Baal kasi ay pinaniniwalaan po nila sa kapanahunan po nila na ito ay Diyos ng storm, no. Siya po yung Diyos na nagbibigay, 'di ba, ng ulan upang magkaroon, 'di ba, ng buhay, 'di ba, yung lahat ng kanila pong mga pananim, no? At alam po natin, mga kapatid, na itong si Elijah, 'di ba, sa New Testament ipinakilala po siya sa atin na siya po ay man, 'di ba, na grabe yung kanyang pananalangin, 'di ba, sa Panginoon. So itong pananalangin po niya, kung siya po ay nananalangin, 'di ba? Alam po natin na binanggit sa atin, 'di ba, na nanalangin siya na hindi umulan, at hindi nga yun umulan, dininig ng Diyos na hindi nga umulan, tapos nanalangin siya ulit na uulan, at ito nga ay umulan, 'di ba? Nabanggit 'yan sa atin sa New Testament. So yung hiningi ng Diyos, yung hiningi ni Elijah sa Panginoon, 'di ba, na hindi pag-ulan, ay hindi lang ito basta-basta naisip, 'di ba, ni Elijah na hingin ko nga sa Diyos, panalangin ko nga sa Diyos na hindi umulan, no? Kundi tinitignan po ni Elijah, 'di ba? Alam po ni Elijah yung salita po ng Panginoon na binanggit po niya, 'di ba, doon sa book ng Deuteronomy, na kapag nagsamba or sumamba itong mga Israelita, 'di ba, sa mga Diyos-diyosan, isa sa mga resulta, 'di ba, nito, or isa sa mga consequence, 'di ba, ng kanila pong pagsamba sa mga Diyos-diyosan ay yung hindi pagbibigay, 'di ba, ng Diyos ng ulan, or hindi pagbibigay ng kalangitan, 'di ba, ng ulan. So yun yung ipinanalangin nitong si Elijah, 'di ba, sa Panginoon, no? Madalas kasi, 'di ba, kung ano-ano lang yung ating mga ipinapanalangin, no? Madalas lahat personal, yung ating pong mga ipinapanalangin, no? Pero itong si Elijah, nakita po natin na alam niya yung salita po ng Panginoon,
'di ba, na nabanggit ito, no, ng Lord, 'di ba, sa kanya pong salita, especially sa book ng Deuteronomy. At yun po yung kanyang ipinanalangin, no? Yun yung kanyang hiningi, 'di ba, sa Panginoon, no? Maaring sinabi niya, Lord, 'di ba, sinabi ninyo sa amin, no, through doon sa mga naunang mga lingkod po ninyo, na kapag sumamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan, isa sa mga reason isa sa mga consequence, 'di ba, ng kanilang pagsamba, yung hindi ninyo pagbibigay, 'di ba, ng ulan, no? Hindi pagbibigay ng ulan, no, sa mga tao, no? At yun po yung kanyang hiningi. Nakikita ninyo ngayon, 'di ba, yung bansang Israel, nakikita niyo yung kingdom, 'di ba, ng Israel ngayon. Grabe po yung kanilang pagsamba, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan, na maging yung hari, 'di ba, ay talagang kinakasangkapan, ano, ng mga Diyos-Diyosan na ito, 'di ba, upang ipagtayo sila ng kanilang mga temple, bigyan sila ng mataas, 'di ba, na kalalagyan, ano, or kinalalagyan sa lugar, ano, ng Samaria. At yun yung hiningi, 'di ba, nitong si Elijah. At nakita po natin, mga kapatid, kasi we know the story, ilang beses na rin po natin itong pinag-aralan, no? Nakailang balik na rin po tayo sa Bible study. Alam natin na tinugon po ito ng Diyos, 'di ba? Yung panalangin po na ito ay tinugon ng Diyos, no? So maganda pala na ganun po yung ating pattern, 'di ba, ng ating prayer, no? Madalas kasi kung especially, 'di ba, sa Israel, mostly yung mga ipinapanalangin natin yung mga present, 'di ba, na mga issues, yung mga ganon. Pero maganda rin pala, ano, na through the word of God, ay doon po natin kukuhanin, 'di ba, yung atin pong mga ipinapanalangin, no? Katulad ng, kunyari, doon sa provision, 'di ba, ng Panginoon. Pinangako niya yun, at yun yung ating ipapanalangin, 'di ba, sa Panginoon. So tignan natin verse 2, sabi dito, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. So sinend ng Lord itong si Elijah para sabihin dito kay Ahab, 'di ba, na hindi uulan, para i-confront itong si Ahab. At pagkatapos nito, makikita po natin na papaalisin itong si Elijah doon po sa lugar na iyon, no? Sasabi ng Lord sa kanya, umalis ka rito at magtago ka. Di ba? Yung pagtatago, ano? Umalis ka at magtago ka, ano? Sa isang lingkod ng Diyos, 'di ba? Sa isang prophet, 'di ba, nakatulad po nitong si Elijah. Sinend siya ng Lord, Tapos ngayon sasabihin, 'di ba, na umalis ka, magtago ka. O pwede namang sabihin ni Elijah sana na, bakit ako kailangang umalis? 'Di ba? Sabi mo, protektahan mo ako, ikaw nga yung nag-send sa akin. 'Di ba, dito kay Ahab? Kasi alam natin, wicked king ito, Tapos ganun yung i-message mo, 'di ba? Contrary doon sa kanyang belief, doon sa Diyos na binibigyan niya, 'di ba, ng pagpapahalaga, yung sasabihin na itong si Baal, 'di ba? Ito yung ating i-worship, 'di ba, dito sa Samaria, kasi siya yung nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kasi maayos yung kanilang kalagayan, 'di ba, sa Samaria. 10 lipi ito, 'di ba? Napakarami po nila, kahit alam naman natin, 'di ba, na kahit papalit-palit naman yung kanilang mga kings, ay nandyan naman yung provision, 'di ba, ng Lord, sa kanila. Pinagtatago itong si Elijah ngayon, 'di ba? Matapos niyang gampanan yung kanyang tungkulin, 'di ba, sa ministry niya, 'di ba? Pagkatapos niyang mag-obey, 'di ba, sa Panginoon. Tapos ito ngayon, magtatago ka. Minsan pag 'di ba, pag may mga binibigyan tayo, 'di ba, ng mga warnings, minsan sasabihin nila, hindi, protektahan ako ng Lord. Hindi, ganito ganyan. Pero si Elijah, mga kapatid, susunod ba siya
'di ba, sa Panginoon, no? Pinapaalis siya doon sa lugar na 'yon, at sabi, at pinagtatago siya. Napakaganda sa Panginoon, sapagkat kung saan ka magtatago, Elijah, ako na yung magpo-provide, 'di ba? Ako na yung magsasabi kung saan ka magtatago, no? So prini-preserve ng Lord ang buhay ng prophet na ito. Prini-preserve ng Lord yung buhay, 'di ba, ng servant niya na ito. Kasi he knows he knows everything Maging yung mga usapan nila Ahab, 'di ba, kahit yung alam mo yun, yung mga pinaplano, 'di ba, nila Ahab, ay alam niya, at prini-preserve niya, 'di ba, ng Lord ang buhay po nitong si Elijah. Kung kaya't siya mismo, 'di ba, yung nagsabi dito kay Elijah ng kanyang pag-alis, 'di ba, doon sa lugar na 'yon upang magtago siya. Hindi naman masamang magtago, 'di ba, mga kapatid, no? Kung ang preservation na katulad ng gagawin ng Lord dito po sa buhay ni Elijah, 'di ba, yung makikita, no? Makikita natin. Sabi dito, prinubide ng Lord yung pupuntahan niya. Sabi dito, magtago ka sa batis ng Karit. Karit sa Ilocano, no? Sa silangan ng Jordan. So pupunta ka doon sa silangan ng Jordan. Kabisado naman marahil ito, 'di ba, ni Elijah, at hanapin niya yung batis ng Karit, no? Verse 4, sabi dito, maiinom mo ang tubig sa batis, at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Grabe lang yung sa isang likod ng Lord, 'di ba? Pagtataguin mo ako, Lord, paano yung provision? 'Di ba? Saan ako kukuha ng aking pagkain? Kasi yung maiinom pwede na 'Di ba? Kasi doon nga sa batis siya pinapupunta, 'di ba, ng Lord. Pero paano naman yung pagkain? No, saan naman ako kukuha, 'di ba, ng pagkain doon? 'Di ba? Kung pagtataguin mo ako sa lugar na 'yon, 'di ba? Sa batis, sabi dito, sa silangan ng Jordan. So walang mga kabahayan, 'di ba, sa lugar na iyon. So paano yung provision, 'di ba? Paano ako mapapakain? Saan ako kukuha, 'di ba, ng aking pagkain? No, hindi katulad nitong si John the Baptist, 'di ba, na may mga pulot pukyutan. Hindi natin alam kung meron din sa lugar na 'yon na pupuntahan po nitong si Elijah. Pero ang nakakatuwa, no, hindi siya nagtanong ng mga ganito. Paano ako? Saan ako kakain? 'Di ba? Ano ko doon? Ano yung magiging buhay ko doon? 'Di ba? Kundi prinubide sa kanya lahat ng Lord yung mga information po na ito, na sabi niya, meron ka nang maiinom at huwag mo nang problemahin yung iyong mga kakainin, sapagkat kakain ka lamang, sabi niya ganon. Meron akong inutusan. Siya yung talagang alam mo yun, siya yung gagawa talaga, 'di ba, ng paraan, 'di ba, ang Lord na mabibigyan itong si Elijah, 'di ba, ng kanyang kakainin. At nakaka-amaze lang, sapagkat gagamitin niya ang isang creature na sa mga napag-aralan natin, 'di ba, sa mga nakaraan, ang uwak ay hindi clean, 'di ba, na hayop or na animal. Hindi siya clean. Pero makikita po natin dito na kahit yung mga ganitong mga bagay, 'di ba, ay pwedeng gamitin, 'di ba, ng Panginoon to provide, 'di ba, yung pangangailangan, 'di ba, ng kanyang servant. Hindi naman yung uwak yung kanyang kakainin 'di ba? Kung hindi yung alam mo yun, yung service, 'di ba, ng uwak yung kakailanganin, 'di ba, nitong si Elijah, no? Dahil siya po yung magdadala, 'di ba, ng kanya pong kakainin. At ang uwak na ito, mga kapatid, ay inutusan na ng Diyos. 'Di ba? Siya na mismo yung nagsabi sa uwak na, ikaw uwak, talaga may trabaho ka, 'di ba? Kahit pala yung mga ganitong klase, 'di ba, ng mga animals ay kayang gamitin ng Lord.
Kasi siya nga yung creator, 'di ba? Sa mga creature po na ito, no? Kahit ngayong donkey, 'di ba, ay pwede rin niyang gamitin. So yung uwak yung magpro-provide, 'di ba, ng pagkain para po dito kay Elijah. So paano 'yun, no? Si Lord mismo yung magda-direct doon sa uwak kung saan siya kukuha, 'di ba, ng kanyang dadalhin dito po kay Elijah. Verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Kahit uncertain, no? Kahit uncertain yung magiging buhay niya, kasi hindi naman kasiguraduhan yun, 'di ba, na magiging okay siya. Pero dahil ang Diyos yung nagsabi, 'di ba, sa kanya ng mga bagay na ito, ang maganda dito po kay Elias ay yung kanya pong obedience, yung kanya pong pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, no? Masalimuot yung buhay, 'di ba? Masalimuot kasi alam niya na ang kinabangga niya, 'di ba, ay isang hari, isang wicked, 'di ba, na king. Tapos ngayon pagtataguin ka, 'di ba, laban dito sa hari na ito, no? Makikita natin laban sa hari na ito na napaka wicked, and sooner makikita po natin kung ano po yung kanilang gagawin, sa paghahanap dito po kay Elias. Pero ang maganda po, kahit sinabi po ng Lord sa kanya na yung uwak ang magdadala sa iyo ng pagkain, 'di ba, kung tayo siguro, uwak yung magdadala ng pagkain, 'di ba, tapos iinom ako okay na yung iinom sa batis kasi 'di ba, hindi naman madumi yung mga batis nila sa kapanahunan na iyon. Pero napaka lang, no, yung alam mo yon, yung uwak ang magdadala sa akin ng pagkain. Parang never pa yata in history, 'di ba, sa tanang buhay nitong si Elijah na ganun po yung ganun ang gagamitin ng Lord, 'di ba, na vessel upang siya po ay mabigyan, 'di ba, ng kanyang pangangailangan. Pero nakakatuwa lang, ulitin natin dito kay Elijah, sumunod po siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Sumunod siya sa Lord kahit ganito po yung pinagpauna na, 'di ba, sa kanya ng Panginoon. Lumakad siya, sabi dito, at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Kung ano yung sinabi ng Lord sa kanya, yun po yung kanyang ginawa. Nag-obey po siya, 'di ba, sa Panginoon. Hindi lang siya naniwala sa Lord. Magkaiba kasi yun, 'di ba? Yung naniwala ka lang pero hindi ka gumawa. Naniwala ka lang pero hindi ka nag-obey. Pero itong si Elijah, naniwala siya sa Lord, pinakinggan niya ang Lord, 'di ba? At nag-obey siya, 'di ba, sa Panginoon. Pumunta siya, lumakad siya, nanirahan siya, 'di ba? Sa kung saan yung lugar, 'di ba, na sinabi sa kanya ng Panginoon. Verse 6, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom, no? So, umaga't hapon. Umagat hapon. So, umaga at saka hapon. So, yung tanghalian, 'di ba? Siguro enough na yung yung dadalhin ng mga uwak, 'di ba, sa umaga, 'di ba? Enough na 'yon para maging tanghalian niya. Mga uwak ito hindi lang iisa, no? Hindi lang iisa. So sa hapon na naman, dadalhan na naman siya, 'di ba, ng kanyang pagkain, 'di ba, ng mga uwak na ito, no? Nakakaano lang, no? Nakaka-excite lang talaga yung ganung tagpo, no? Pero may kapanatagan itong si Elijah, 'di ba? Mga kapatid, nakita natin may kapanatagan, 'di ba, sa buhay ng servant po na ito, sapagkat alam niya, 'di ba, na ang buhay niya ay hawak, 'di ba, ng Panginoon. Paano na lang pag hindi dumating, wala siyang worries, no? Paano pag hindi dumating yung mga uwak? Paano kapag wala siyang worries, no? Wala lang talagang worries pag ipinuput ng higit, 'di ba, ng isang tao ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. So may provision siya from the morning hanggang sa hapon, no? At wala naman siyang dapat ipangamba pagdating po sa kanyang iinumin, sapagkat nandyan lang yung batis,
'di ba, na kanyang iinuman. Verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, drought 'di ba? May sabi nga na hindi uulan, tapos itong batis na ito na kanyang iniinuman ay natuyo. 'Di ba? Natuyo na rin. So papaano siya? 'Di ba? Papaano siya ngayon? Natuyo na itong batis na ito na kanyang iniinuman, no? Pero makita natin na wala pa ring pagrereklamo, 'di ba, sa buhay nitong si Elijah. Hindi niya sinabi na natuyo na itong nandun si Elijah, 'di ba? Hanggang sa natuyo yung yung batis, no? Grabe lang talagang pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon, yung kanya pong ginawa, no? Sabi dito verse 8, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, kasi natuyo na yung batis, so papaano na ngayon yung buhay nitong si Elijah? At sabi dito, umalis ka rito, pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. So doon sa unang sa unang tagpo, 'di ba, ng buhay nitong si Elijah, na meron ng doon, 'di ba, may makikita natin na may problema, kasi wala siyang maiinom. Pero to the rescue ulit, 'di ba, yung Lord, no? To the rescue ulit ang Panginoon. Alam niya, 'di ba, yung nangyayari sa buhay nitong si Elijah. Na natuyo na yung batis. So papaano siya? 'Di ba? Pero makita po natin na ang Lord gagawa siya ulit ng paraan sa buhay ng kanyang servant upang mabigyan siya, 'di ba, ng kanyang provision. Ang lakas lang ng impact nito, 'di ba, mga kapatid, na sa Lord talaga, 'di ba, hindi siya nagpapabaya. Alam mo 'yun, marami kasi sa atin yung lagi na lang nagwo-worries, 'di ba, sa kung ano po yung pwedeng mangyari, 'di ba, sa araw ng bukas. Pero alam natin na yung worries naman, it will not help naman It will not add, sabi nga ni Jesus, 'di ba, ng kahit isang it will not add lang talaga anything, 'di ba, sa buhay natin. Maliban sa pag nag-worry kasi tayo, 'di ba, ay pinapahirapan lang natin, 'di ba, yung atin pong mga sarili. Pero sa katauhan po nitong si Elijah, 'di ba, makikita natin na ang Lord ay gumagawa ng sarili po niyang kaparaanan upang yung provision, 'di ba, ay kanyang maibigay sa isang nagtitiwala, 'di ba, na servant niya, 'di ba, sa kanya. So pinaalis siya doon sa lugar na 'yon, 'di ba? At binigyan na naman siya, 'di ba, ng eksakto na location kung saan siya pupunta. Ang sabi dito sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. So maalala natin si Jezebel, taga Sidon. 'Di ba, taga Sidon, pinakilala sa atin 'yan ng end ng chapter 16, yung binasa po natin kanina. So taga Sidon si Jezebel. Tapos doon mo ulit papupuntahin, 'di ba, yung servant ng Lord na ito. Kumbaga, 'yon, no? Yung teritoryo nitong si Jezebel. Ano naman yung kanyang magiging buhay, 'di ba, sa lugar na ito, no, na sakop ng lupain ng Sidon, no, yung Sarepta, no. Sabi dito, may inutusan akong isang byuda, no. So take note of the word, may inutusan na ang Lord. Di ba? Kakatuwa lang talaga ang Panginoon, kasi kahit yung pag-enter nila dati, 'di ba, sa promised land, ang Lord na mismo yung unang nag-spy. Hindi lang yung 10 espiya, 'di ba, yung unang nakapasok sa promised land, kundi ang Lord na mismo yung unang tumingin, 'di ba, sa land. Ang Lord lagi yung unang tumitingin, 'di ba? Ang Lord yung unang set, 'di ba, ng lahat ng mga gagawin niya, 'di ba, sa buhay ng isang lingkod niya, no? Nakatulad ng atin pong pinag-aaralan ngayon, no. So tapos na yung duty ng mga uwak. Kakatuwa lang, no. Tapos na yung duty ng mga uwak, at ngayon panibago ulit na
ministry, 'di ba? Yung gagawin po ng Lord sa buhay po nitong si Elijah. So pinagpauna sa kanya, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Kapatid, isang byuda, 'di ba? Kung titignan po natin yung ganito pong kalagayan sa kapanahunan po nila na yon ay napakahirap. 'Di ba? Napakahirap na sa isang byuda, 'di ba? Iaasa mo yung iyong pagkain. Sa isang byuda, 'di ba, na wala na siyang kasama, wala na siyang asawa, 'di ba, na magtatrabaho sa kanya. Pero ito yung sinabi ng Lord, no? Dito po kay Elijah. Inutusan ko na yung isang byuda na siya yung magpapakain sa iyo. So lahat ng mga binabanggit po ng Lord dito po kay Elijah ay napakahirap napakahirap isipin lang talaga, no? Kung gagamitin lang yung human na pag-iisip, parang hindi maganda or hindi tama, pero sa isang servant na nagtitiwala po sa Panginoon, no, makikita po natin na sa bawat ministry, 'di ba, na kanya pong ipinapagawa, ay meron po siyang merong pagpapala, 'di ba, na naghihintay sa kanyang lingkod, no? At sabi dito, pumunta nga siya roon, no? So yung obedience lang talaga nitong si Elijah ang nangingibabaw, 'di ba, na atin pong nakikita sa kapanahunan po na ito. At nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, sabi dito, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sa dami ng mga byuda sa kapanahunan po na iyon, no, dinirect po ng Lord ang kanyang lingkod na si Elijah sa mismong byuda na ito, 'di ba, na atin pong napapag-aralan sa kapanahunan na ito. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom? Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay." No, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sa part ni Elijah, alam na niya 'di ba, na ang byuda na ito, 'di ba, katulad ng sinabi ng Lord sa kanya, siya ang magpapakain, 'di ba, sa kanya. And we don't know, maaring itong byuda rin na ito ay kinausap din, 'di ba, ng Panginoon sa sarili po niyang kaparaanan, 'di ba, kung paano po ginawa 'yun ng Lord, sapagkat in response makikita po natin na sasabihin po sa kanya, 'di ba, ng babae po na ito na byuda, sabi dito, saksi si Yahweh. Kilala niya itong si Yahweh, na Diyos nitong si Elijah, no? Saksi si Yahweh sa lugar ng Sidon, 'di ba, mga kapatid, na teritoryo nitong si Jezebel. Merong isang byuda na nakakakilala sa Diyos na meron itong si Elijah, no? Sabi dito, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Sabi dito, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. No? Ang hirap naman ng kalagayan, 'di ba? Kasi nga may drought, no? Walang ulan, walang makapagtanim, 'di ba, ng kanila pong mga itatanim. At itong napuntahan po nitong si Elijah, kaawa-awa naman yung buhay, 'di ba? Kasi last na last na tinapay, no? Last na portion, no? May sabi dito, hindi lang sabi dito yung harina nila ay kakaunti na lang, 'di ba? Ilang patak na lang ng langis, 'di ba, yung meron sila. At lulutuin nga, ang plano ng babaeng ito ay lulutuin nga, 'di ba, yung harina na ito. At sabi dito, makakain man lamang sila, 'di ba, ng kanyang anak bago sila mamatay.
nakaset na yung ano, no? Nakaset na yung mind, no, yung mindset, 'di ba, ng babae na ito na makakain man lang kami, 'di ba? Ito na yung last portion. Ito na talaga yung last na pwede naming kainin, no? So maaring yung babaeng ito, no, ay nananalangin din, maari siguro na nananalangin din siya, 'di ba, na kung po pwede lang, ay makahanap siya, 'di ba, ng paraan upang magkaroon, 'di ba, ng kanilang makakain. Pero alam natin, 'di ba, na yung arena ay galing siya sa sa itinatanim din nila, 'di ba, na yung parang palay, na ano nga bang pangalan noon? Marami 'yun sa mga kibbutz, 'di ba? Yung wheat, no, galing 'yon. So paano ka magkakaroon ng harina kung hindi ka naman makakapagtanim, no? So napaka-imposible po noon, sa kapanahunan na 'yon, kahit yung mga gulay nila ay hindi sila po pwedeng maka-harvest sapagkat hindi naman po sila po pwedeng magtanim. Kasi natuyo nga yung batis, 'di ba, na kung saan ay iniinuman pa nitong si Elijah, At sinabi sa kanya ni Elias, sabi dito, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Grabing lang 'yan, Grabing comfort lang siguro sa part po ng isang widow. Okay lang sana, 'di ba, kung sarili mo lang yung iisipin mo Pero yung sa part ng widow po na ito, meron po siyang anak. 'Di ba? Meron siyang anak na kailangan din niyang pakainin, no? Kung sa part ng isang ina, kaya niya sigurong magtiis, pero paano niya makakayang tignan, 'di ba, yung kanyang anak na magugutom o maaring nanghihingi sa kanya, 'di ba, ng kanyang makakain, no? Sabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, maliit kasi konti lang naman yung harina, 'di ba? At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Complete stranger ito, kapatid, 'di ba? Complete stranger sila sa isa't isa. Hindi itong si Elijah, at least meron siyang idea, 'di ba, sapagkat isinabi na sa kanya ng Lord, 'di ba, na merong isang doon, merong isang byuda doon, na magpapakain sa iyo. Pero sa part ng byuda po na ito, 'di ba, complete stranger itong nanghihingi sa iyo ng pagkain, complete stranger itong nanghihingi sa iyo, 'di ba, ng iyong ng maiinom, tapos magdidemand pa, 'di ba, ng kaunting tinapay, 'di ba, na kanyang kakainin, yung hinihingi niya dito po sa byuda na ito, So kung hindi sinet lahat 'yun ng Lord, 'di ba, kung hindi kinontrol lahat ng Lord yung mga tagpo na ito, sasabihin ng byuda na, bakit sino ka? 'Di ba? Sino ka namang hihingi sa akin? Sino ka ba na hindi mo ba alam, sinabi ko na nga sa iyo, 'di ba, na konti na lang yung meron, konti na lang yung arena, at para ito sa aming mag-ina. Pero kahit sa tagpo po na ito, mga kapatid, makita po natin, 'di ba, na kinontrol ng Lord yung lahat. Siya talaga yung inorkestra niya talaga, 'di ba, yung lahat ng ito, prepare na po niya yung lahat, at hindi ito mai-encounter, 'di ba, nitong si Elijah kapag hindi po siya nag-obey, 'di ba, sa Panginoon, Yung lagi ko pong sinasabi na uncertain po yung future, pero sa obedience kasi, 'di ba, marami tayong makikita, 'di ba, kapag tayo po ay nag-obey, 'di ba, sa Panginoon. Sapagkat sabi dito sa verse 14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh. Sino si Yahweh? Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin na ni Yahweh
ang ulan, no? Grabe lang ding ano, no, nakaka-amaze lang yung puso din ng ano, ng babae na ito, no, ng biyuda na ito, na meron siyang pagtitiwala, 'di ba, sa Diyos na meron itong si Elijah, no? So maaring may mga conversation pa sila prior to this, no, na naibigay po sa atin. Maaring may mga conversation sila about the Lord, 'di ba? Maaring yung ministry po nitong si Elijah ay kanya pong nabanggit din ano sa babae na meron siyang Diyos, 'di ba, ng Israel. Hindi po natin alam, no, kung ano po yung mga previous na mga conversation po nila, no? Hindi na po ito pinagbigay po sa atin. Kaya nga sa eternity, napakagandang makausap no? Pagdating po ng panahon nitong si Elijah, ano, sa nangyari, ano ba yung mga before na pagpasok mo doon sa lungsod, no, nagkaroon pa kayo ng pag-uusap ng babae bago nabanggit yung mga nabasa namin, 'di ba, sa scripture. So maaring may mga ganung tagpo, 'di ba, mga kapatid, na nag-usap muna sila, marami silang mga napag-usapan, 'di ba, patungkol sa Diyos, 'di ba, ng Israel, kasi nakita po natin, no, na binanggit sa kanya, 'di ba, ng babae na saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos. Sabi niya, ang inyong buhay na Diyos, no, dito ko kay Elijah binanggit niya 'yon, no. So maaring may mga ganun ano na mga pag-uusap sila, no, prior to this event. Pero hindi po natin alam, no, kung may mga ganon. Verse 15, sabi dito, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ang mag-ina sa loob ng maraming araw. So, nakaka-amaze lang talaga kung paano po kumilos, 'di ba, ang Lord sa lugar mismo ni Jezebel. Ay merong isang mag-ina, merong isang babae kasama po ng kanyang anak na makaka-witness sa power, 'di ba, ng Diyos ng Israel. Yung personal na witness nila, 'di ba? Yung personal na testimony nila. It will affect, 'di ba, yung lahat ng kanila pong mga makakausap, no, pagdating po ng panahon, sapagkat naranasan po nila mismo, 'di ba, yung kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi nga, sabi dito, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So nandun yung katotohanan ano sa salita po ng Panginoon. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. So another problem or testing doon po sa faith na meron po sila. Kasi kasama na ng mag-ina na ito ang prophet, 'di ba, ng Lord. Lahat naman ng pananampalataya may testing, 'di ba? Hindi po pwedeng walang testing. Kasi kapag walang testing, hindi ma-prove, 'di ba, kung may katotohanan, 'di ba, doon po sa faith nila, no? Sabi dito, lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Okay na sana, may pagkain na sila, nandyan na yung provision po ng Lord, pero yung testing matindi, mismong anak po ng biyuda na ito, no, ay namatay, no. 18, kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinakagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Sabi niya, naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? So nandyan na yung paninisi, pagdating doon sa mga circumstances na hindi pabor, 'di ba, sa kung anong gusto, 'di ba, ng tao, no? Madalas may mga ganun, no, kahit sa buhay po natin, 'di ba, na kapag hindi favorable yung yung mga nangyayari, madalas naninisi tayo, 'di ba? Kasi ganyan kasi siya kasi 'di ba? Ganito kasi 'di ba? Kung hindi niya 'yun ginawa, okay sana ganito ganyan, no? May mga paninisi, at nakita natin ang reaction, 'di ba, ng babae po na ito, no, sa
sa lingkod ng Diyos. Sabi niya, anong kinakagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Ano? Parang yung nangyari sa anak niya ay bunga, di ba, ng kanyang kasalanan. Pinaparusahan ka ng Diyos, di ba, may mga ganyan, no, na minsan naririnig natin, no, pagdating doon sa mga hindi magagandang mga bagay. Pero tignan natin, akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan. So, tuloy talaga siya doon sa sa bahay, di ba, ng biyuda, no? Buti na lang walang mga marites sa kapanahonan na yun, no? Kasi kung may mga marites, no, sabihin nila, ay, lalaki niya yun or babae niya yun, no? Kasi complete stranger sila, tapos magpapatira ka, di ba, ng hindi mo man lang kakilala, no? Pero dahil nga kinontrol na lahat yun ng Lord, di ba, kaya maayos, di ba, yung kanilang samahan. Lamang may problema, di ba, sapagkat namatay po yung bata. So instead na mag-minister itong si Elias dito po sa babae, di ba, na namumroblema sa kamatayan ng kanyang anak, nag-iisa niyang anak ito. Di ba, supposed to be, lahat naman ng mga magulang, di ba, ang sasabihin, kaya sila nagkaroon ng anak ay upang may titingin sa kanila, di ba, pagdating sa kanilang katandaan. Pero paano to? Namatay na nauna, di ba, yung kanyang anak, no? Hindi mo po, yung ministry natin minsan, di ba, doon po sa mga, sa mga tao na katulad, yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga nagmo-mourn, 'di ba? Madalas hindi mga biblical yung maaring makatulong, 'di ba, sa kanila, no? Si Elijah hindi niya ginamit, 'di ba, yung ang Lord yung magbibigay ng ng pagkabuhay, 'di ba? Magtiwala ka, maniwala ka. Walang ganoon na ginawa itong si Elijah, no? Kundi sinabi niya, akin na yung bata, sabi niya. Akin na yung bata, at ipinanhik niya sa itaas, 'di ba, ng silid, sabi dito, na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? So kahit si Elijah sa punto po na ito, mga kapatid, hindi niya ini-expect yung ganitong sitwasyon. 'Di ba? Hindi niya talaga ini-expect na mamamatay yung bata kasi okay na sana sila. Hindi ipinagbigay alam sa kanya ng Diyos yung ganito, 'di ba, na mangyayari. Hindi niya sinabi na mamamatay yung anak ng babaeng biyuda na tutuluyan mo. Hindi ganoon, no? Walang sinabi sa kanya ang Lord. Basta sabi niya, merong isang biyuda na magpapakain sa iyo na inutusan ko. Pero sa tagpo po na ito, hindi ini-expect ni Elijah na ganito po yung mangyayari. Kaya kahit siya katulad po ng babae, 'di ba, ay ganito po yung kaniyang sinabi, 'di ba, sa Panginoon. Ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagbagandang loob sa akin? 'Di ba? Ito ba yung igaganti? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. 3 beses. 'Di ba? Siguro sa unang beses, hindi nabubuhay. 'Di ba? Tapos sa pangalawang beses, hindi pa rin nabuhay. 'Di ba? Nakikita natin, 'di ba, na kung ganun siguro yung mangyayari, pangalawa, 'di ba? Hindi pa rin siya nabuhay, no? Ano yung kanyang gagawin? 'Di ba, sa sitwasyon na ito, napakahirap sa part nitong si Elijah at sa part ng kanyang ng babaeng nag-aruga sa kanya, 'di ba? Nagpakain sa kanya, nagbagandang loob, 'di ba, sa kanya, na naghihintay sa ibaba kung ano yung pwedeng mangyari, no? Bababa yung propeta ng Lord na kasama yung kanyang anak na buhay, o kaya sasabihin niya na wala na talaga yung bata, no? So merong naghihintay sa ibaba at merong nananalangin, 'di ba, sa itaas. Walang iba kundi si Elijah. Pero ang maganda sa story na ito, sabi dito, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Hindi siya nag-give up, no? Hindi nag-give up itong si Elijah. Sa una, pangalawa, 'di ba? Sa pangatlo ay tinugon po siya
'di ba, ng Panginoon. Praying man lang talaga siya. 'Di ba? Yung preparation naman, 'di ba, yung powerful and effective, 'di ba, na prayer ay nandun sa isang righteous, 'di ba, na man. Binanggit sa atin 'yan ng New Testament, no? At sabi dito, inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Grabing testimony yon, 'di ba, na witness ng mag-ina po na ito na ginawa po ng Panginoon, 'di ba, sa buhay nila. At maging dito kay Elijah, 'di ba? Grabe lang talagang pagpapatutuo sa sa power, 'di ba, ng Panginoon, kasi marami pa siyang gagawin. 'Di ba? Marami siyang gagawin. Yung area po na ito ay napakatindi, sapagkat yung isang patay ay kayang buhayin, 'di ba, ng Diyos. Kaya sa mga susunod na ministry niya, dapat hindi siya matatakot. Pero as a human, makikita po natin, no, sooner sa mga papag-aralan po natin kung ano po yung mangyayari. So, to po mga kapatid, at yan po yung ating lesson. Itatype po na lang po yung ating question.